ikaw lamang ang nagtiwala sa amin. Maraming salamat, dakilang Diyos, pinagkatiwalaan mo kami ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Pinagtiwalaan mo kami na kami, Panginoon, ay maging tunay na Kristiyano, na kami makasunod sa iyo. Maraming salamat. Sa umagang ito, tunay na nagpapasalamat ang aming mga puso dahil tinawag mo kami. Maraming salamat. Ang katayuan namin ay hindi mayroon ang lahat ng tao sa mundong ito. Datapwat, maraming salamat. Isa kami sa pinagtiwalaan mo. Sa umagang ito, patuloy na inilalaan namin ang aming mga buhay para sa iyo. Ang aming puso, ang aming isipan, ang aming katawan, ang aming buong pagkatao. Father, you're so good to us. Napakabuti mo sa amin. Kailanman, di mo kami iniwan at pinabayaan. Maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa pag-iingat, pagliligtas. Maraming salamat sa mga biyaya, pagpapala. Maraming salamat sa pagtatagumpay. Maraming salamat sa lahat ng mga bagay na ginawa mo, ginagawa, at gagawin pa sa aming buhay. Sa umagang ito, this is the day that the Lord has made, then we will rejoice. We will rejoice in you, Father God. Sa umagang ito, kami magagalak at patuloy na uunawa sa iyong salita, patuloy na susundin ang iyong kalooban at plano mo sa aming mga buhay sa pamagitan ng iyong buhay at banal na salita. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isang pumarito. Alam mo ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya nga, naniniwala kami na lahat ng to ay may katugunan sa iyo. Ikaw nakakabatid kung sino nangangailangan ng pag-asa, nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng lakas, nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng pabor. Lord, sa umagang ito, magpapaulan ka ng pagpapala sa bawat isa na umuna ng iyong kaharian at ng iyong katwiran. Maraming salamat. Ngayon pa lang, kami nagpapasalamat na sa iyo. Alam namin na may dakilang gagawin ka sa buhay namin. Tulungan mo kaming makapakinig mabuti na iyong salita. At ang reaction namin sa bawat salita mo na aming mapapakinggan ay yung tanggapin to ng may kaamuan. At ito'y patuloyin sa aming mga puso, sa aming mga buhay, upang patuloy naming maranasan ang pagbabago na nagmumula sa iyo. Salamat po, Ama. Holy Spirit, take control. Kayo po ang manguna at pumatnubay sa iyong gawain. Ikaw lamang ang matataas, mapararangalan, walang sino mang iba, kundi si Jesucristo lamang na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito aming samo at panalangin at sumayo ang kapurihan, kalawatian, karangalan, ngayon at magpakailan paman. Salamat po, Ama. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo ay sumigaw ng Amen, Amen, Amen. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Praise the Lord! Good morning! Magandang umaga po sa lahat. Huwag muna kayong maupo. Pwede po bang ngitian ninyo ng napakatamis ng ngiti ang iyong mga katabi, nasa likod, nasa harap, nasa tabi? No? Sabihin niyo sa kanila, mahal ka ng Panginoon. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. Okay, magandang umaga po sa lahat.
Good morning, everyone. Magandang umaga. Sige po, yung mga dumating, bagong dating, na wala pa pong upuan, meron pa pong ilan. Meron na po tayong bagong upuan, no? So, meron po nag-donate ng upuan sa atin, pero hindi pa po na yata dumadating, no? So, patuloy po kayo mag-invite, no? Huwag niyo pong problemahin na wala ng upuan at meron pong parating na upuan. Sige po, maupo na po tayo. Bago po tayo magsimula, ay lahat po siguraduhin nating maayos na ang maayos na kayo na nakaupo upang walang iistorbo sa atin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay, magandang umaga po sa lahat narito. Kamusta na po kayo, no? Ngayon po ay ikalawang linggo ng buwan ng Enero. Kaya hindi pa po tapos, Happy New Year pa rin. No? Batiin niyo yung mga katabi niyo, sabihin sa kanila, Happy New Year pa rin. No? Bagong taon, no? Maligayang bagong taon. Okay. So, kung ready na po tayo lahat, sisimulan na po natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sikapin po natin na wala na po tayong maririnig na maingay, no? Sapagkat oras na ng pakikinig ng salita ng Diyos. Meron po ba tayong bago? Pwede po bang pakitaas ng kamay ng bago? Mga bago? Praise the Lord. Isa? Meron pa po ba? Dalawa? Praise God. Tatlo? Praise the Lord. Pwede po ba natin palakpakan yung tatlong bago? Magandang umaga po sa inyo. At sana sa lahat ng mga bago, hindi lang po ito ang huli niyong pagparito, una at huling pagparito, kundi sana po kalooban po ng Diyos na magpatuloy po tayo. Napakabuti po ng Panginoon. Ngayon po, ang church ay 25 years old na. 25 taon na po ang Jesus the True Light Church. At yung mga nakikita ninyo dyan, ang iba sa kanila ay mula pa ng pasimula ay naririto na. Dahil nakita po namin ang kabutihan ng Diyos sa aming mga buhay, kaya kami po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. At kayo man, mga kapatid na mga bago, no, sana ay pagpatuloy po ninyo. No? Mamaya po, sana yung mga kapatid, Pastor Proylan, pakikausap na lang yung mga bago, paki-interview sila. Okay, now, kung tayo po'y handa ng makinig ng salita ng Diyos, magsabi po tayo ng malakas na, Praise the Lord! Praise the Lord! Alam nyo, dapat lagi natin purihin ang Diyos. Ibig sabihin ng praise the Lord, purihin ang Diyos. Ano man dumarating sa buhay natin, sa taong ito, gawin natin, mas madalas tayo nagpupuri sa Diyos. No? Mas madalas na hindi reklamo lumalabas sa bibig natin, kundi papuri sa Panginoon. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Marami tayong dapat nakita natin na dapat talaga siyang purihin sa ating mga buhay. So, huwag tayong mapagod na magsabi, Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Okay. So, alam kong handa na po tayo. Ang pamagat ng ating mensahe sa umagang ito, medyo kakaiba, no? So, paraan ng ating pagme-message, ang pamagat po ngayon ay The New Me, ang bagong ako. Ulitin natin, The New Me, ang bagong ako. Last Sunday, hindi po yun ang text natin, sorry, no? Verses lang po yan na ating babanggitin. Wala po akong nilagay dito na text, no? Sige, The New Me. Last 2 Sundays before 2025, dito sa lugar nito, nung ating Nights of Praise, nung ating first Sunday of the month, meron po tayong ginawa. No? Before 2025, nagpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa ating mga buhay. Then, nung nakaraang Sunday, ang ating message ay, You can start all over again. Ano man yung nagawa nating kapalpakan, ano man yung mga nagawa nating maling desisyon, ano man yung mga bagay na hindi mainam na nangyari sa atin sa 2025, no? Tandaan po natin,
na alam natin na hindi na mababalik yung mga nakalipas. Hindi na natin mababawi yung mga salitang nabatawan natin o yung nagawa natin sa ating kapwa. But good news, ito po ang mabuting balita, you can start all over again. Pwede tayo magsimula muli. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran is a God of chances. He is the God of second chances. He is the God of third chances. He is the God of fourth chances, fifth chances, at marami pang pagkakataon. Salamat sa Diyos dahil siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang magbago. Siya yung Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkakataon to start all over again, na magsimula tayong muli. Kaya nga, kung may mga bagay na dapat tayong itama, ano dapat nating gawin? Itama na. Kung may mga bagay na dapat tayong ayusin, ano gagawin? Ayusin na. Kung may mga bagay na tayong dapat baguhin, now na. Baguhin na. Kung may mga bagay na dapat tayong i-improve, ngayon na ang pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. No? So, let us start this new year. Simulan natin ang bagong taon ng tama. Let us start this new year right, na tayo ay natama. Dahil madalas, pag nagsimula tayo ng mali, ang punto niyan, ang pinakadulo, mali rin. Pero kung tayo nagsisimula ng tama, may tsansa tayo para ayusin, baguhin, yung mga bagay na dapat nating ayusin at gawin. Naibigay ko nga example sa inyo noong nakaraang linggo, ay yung pag nagsuot kayo ng, tawag dito, ng damit, polo o bestida, na may mga botones, no? Pag nagsuot kayo ng bestida o botones, o damit na may botones, at nasimulan nyo ng mali, lahat mali na. Kaya tatanggalin nyo at aayusin lahat. Ganon din sa buhay natin. Kung may mga bagay na dapat ayusin, baguhin, itama na natin. At ang New Year, ang bagong taon, ang pinaka-best na araw para tayo magsimulang muli. Hindi naman porket laging tuwing New Year lang. Kung nakikita natin kahit anong buwan sa taong ito, na may bagay tayong dapat itama, ayusin, gawin na natin yan. No? At alam natin na tuwing sasapit ang bagong taon, we make resolutions. Tama po ba? Hindi po naman masama yung gumawa ng resolution. Kung may mga bagay na gusto kayo ayusin, baguhin, napakaganda po niyan. Tama? Sino sa inyo nagkaroon ng resolution? May mga resolution. Magsabi na, ako yun. Walang may resolution dito. Ayan, may nang taas, no? So, ibig sabihin, I believe, may mga bagay kayong pinagbulay-bulay ngayong bagong taon na dapat ayusin sa sarili, mga bagay na dapat gawin, no? Ano yung kadalasang resolution ng maraming mga tao? Number 1 dyan, magda-diet na ako. Tama? Mag-e-exercise na ako at iba pa, no? Pero sa umagang ito, hayaan niyo po ako. Ako po muna. Hayaan niyo po ako magbigay ng suggestion, no? Mga ilang suggestion na magandang resolution, no? Ngayon, wala po ako ditong ibig ipatamaan, wala akong hindi ito personalan, kundi para sa ikaayos ng bawat isa sa atin. No? Okay, number 1, bibigay po ako ng magandang suggestion po ito. Nasa sa inyo po yan kung susundin niyo ako o hindi. Number 1, na gusto kong isuggest sa inyo, na resolution natin na maganda, number 1, hindi na ako magpapa-late. Ayan, ngitian niyo muna katabi niyo. Hindi na ako magpapa-late. Hindi tayo magpapa-late sa mga tipanan natin, no? Halimbawa, may katipan ka o kaya meron kang kausap. Sasabihin mo, sige, darating ako ng 2:00. Pero nandoon siya bago mag 2:00, pero 3:30 na, wala ka pa rin. Parang hindi maganda yun. Mga Kristiyano tayo, tama po ba? No? So, ibig sabihin,
baguhin na natin yan. Ito ang isang magandang resolution, no? Pagpasok ng bagong taon, kung may ganyan tayong, baguhin natin. Lahat siguro tayo, guilty dyan. Tama po? Pero sikapin natin na ayusin na natin yung mga bagay na dapat ayusin, no? So sa tipanan, sa opisina, sa school, sana kung may time tayo doon, pumunta tayo sa oras. Lalo na yung mga nag-aaral, nag-opisina, no? Hindi magandang refleksyon kung tayo mga Kristiyano, tayo pa yung nalalate. At higit sa lahat, sa gawain ng Panginoon, no? Hindi ko alam kung sino yung mga late kanina, pero kung kayo po yun, wag po kayong magagalit. Wala po akong pinatatamaan. Pero, sa susunod, sikapin po natin. Pero pag na-late kayo, huwag naman sabihin nyo, ay, na-late ako, hindi na ako dadalo. No, di lalong hindi maganda yun. Okay, no? So, alam naman ng Diyos yung dahilan. Alam ng Diyos kung sinasadya natin o hindi. Alam ng Diyos kung may mga naggumagawa tayo lahat ng paraan para hindi mangyaring malate. Pero sana, sa susunod, hindi na po tayo malate. Okay, ang time po natin dito is 9 o'clock. Ang oras ng ating service ay 9:00 ng umaga. Inihinto muna namin yung Sunday School na 8:30 dahil meron po kaming ni Pastor Froilan na gagawin na isang bagay na kung saan mas marami pong makakakinig at mas maraming tutuloy din po natin ang ating Sunday School, pero siguro gagawin na po namin online, no? Para mas maraming makakapakinig at maraming makaka-join doon sa ating online Sunday School o gawain o Bible School, no? Gusto po namin na ipagpatuloy namin yon kasi gusto namin kayong lumago pa. Gusto po namin makilala nyo pa ng higit ang ating Panginoon at gusto po namin na lahat po tayo ay sama-samang lalago, walang iwanan, no? Tayong lahat ay lalago sa taong 2025. Mga kapatid, ang sabi sa Mateo 5:37, ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, sapagkat ang humigit pa dito ay buhat sa masama. Let your ye be ye, and your no be no. No, pag sinabi natin, oo, pupunta ako ng ganyang oras, di gawin natin. Kasi sabi doon ng Diyos, pag hindi daw natin ginawa, ang humigit pa dito, ito ay buhat sa masama. So, nagiging masama tayo. Hindi tayo nagiging mabuti. Kung hindi tayo marunong sumunod sa ating mga tipanan. No? Kung may mga dahilan naman talaga, okay lang. Pero, gagawa tayo ng paraan para lahat tayo ay makarating sa oras. Alam niyo, 2 oras lang naman dito eh. Napaka-komportable ninyo, di aircon, napaka-komportable ninyo, nakaupo lang po kayo. No? Yung isang kapatid na nakatayo doon, baka nahirapan ka na, bro. Upo ka. No? Bigyan natin ng upuan si Brother Duki. Sige, no? So, ibig sabihin, napaka-komportable ninyo. Siguro naman yung 2 oras, kayang-kaya na nating, kayang-kaya na natin yun. Tapusin. Amen po ba? Diba? Ba't kayo pag nanunod kayo ng basketball? Oh, diba? Ilang oras, binaabot kayo ng 3 oras, tumatagal kayo. Tama po? No? So, dapat ganito rin sa gawain ng Panginoon. So, dapat tayo po, ayusin na po natin yung mga bagay. Kung may mga suggestion po kayo para maging maayos po ang gawain ng Panginoon, pwede nyo pong lapitan kami mga leaders at sabihin nyo po sa amin kung ano yung suggestion nyo. Pangalawa, nasasuggest ko sa inyo, magbigay tayo ng tama to support the ministry. Lahat po tayo ay nagkakaloob sa gawain ng Diyos. Tama po ba? Tama po? Sino po sa inyo yung nagkakaloob po dito pag kami offering time? Nagkakaloob po ba tayo? Magsabi ng amen? Okay, salamat sa Diyos. Tandaan nyo, hindi po yan napupunta sa bulsa namin. Kasi gusto ko pong linawin na ito po ay napupunta to advance the kingdom of God.
marami po tayong tinutulungan sa church na ito. No? Kaya nga po, dumadalaw kami sa bahay ninyo. Kung may mga may sakit, nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng prayer, nangangailangan ng walang pambili ng gamot, kung kailangan tulungan, kung may mga na-ospital na kailangan din tulungan, we extend help because we love you. At bakit namin kayo namahal? Kasi mahal po kayo ng Diyos. Kung wala po ang Diyos sa amin, hindi po namin ito magagawa. Amen? Pero dahil mahal namin kayo, nag-i-extend po kami ng tulong sa mga kapatid na kulang, walang sapat na tulong. No? Walang tulong na dumadating sa kanila. Tandaan po natin na ito'y pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Kaya po tayo merong ganitong maliit na iglesia at pinaiinam po namin ang pagpapagamit namin at paglilingkod namin para din sa inyo. Dahil mahal kayo ng Diyos. Kaya nakakaramdam, sino sa inyo nararamdaman niyo yung pag-ibig ng mga leaders dito, ng mga pastor ninyo? Nararamdaman niyo na mahal kayo ng mga ginagamit ng Diyos dito? Magsabi ng malakas na amen. Amen. Praise God, salamat po sa Diyos. Kaya po, may nagmamahal sa inyo kasi mahal kayo ng Panginoon. Dahil kami rin naman, naranasan din namin ang pagmamahal ng Diyos. Tama? So, gusto rin namin na iparanas sa inyo na totoo na may Diyos. Totoo na mahal kayo ng Diyos. No? So, mga kapatid, pag meron tayong time ng offering, lahat tayo magbigay. Tandaan nyo yung binibigay nyo para sa gawain ng Diyos. At mula ngayon, mag-uusap kami, mamaya, ng mga sa finance, ng ating finance. May meeting kami, mamaya, doon sa loob. Re-record na po natin na yung buwan-buwan na yung mga nakokolekta po natin, ipapaskil po natin dyan, ire-report namin sa inyo. Para alam nyo kung saan napupunta yung mga pinagkakaloob nyo sa church na ito. Siguro man, kitang-kita nyo ngayon, meron na tayong aircon, meron na po tayong magandang panambahan dito, meron na tayong magandang CR doon. Na pagka dinidescribe ko yung CR natin, CR na parang sa SM. No? Okay, praise God, lahat po yan ay galing sa inyong kaloob. No? At nakikita naman po ninyo, yung mga bagay na binibigay po natin dito kung saan napupunta. Kaya po, sana po gawin po ninyo na magbigay. No? Support our offering time. Support the church. Give to God. No? Kung hindi mo nagawa last year, gawin mo na sa taong ito. You can start all over again. Paano tayo magbibigay? Ang sabi sa Biblia, magbigay na ayon sa pinasya ng puso mo, huwag mabigat sa loob o dahil sa pangangailangan, dahil iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya huwag kayo magbibigay na hindi kayo masaya. Hello? Kung magbibigay magbigay daw tayo ng masaya. Kusang loob. Hindi napipilitan lang. Tama? So magbigay tayo. At alam ko kung magbibigay kayo sa Diyos, ibibigay niyo yung pinaka-best para sa Kanya. Masaya tayo na bigyan natin ng pinaka-best ang ating Panginoon. Hindi kami nagsasabi sa inyo kung magkano, nasa sa inyo yan. Kung yan ay pinasya ng puso mo at masaya ka, ibigay mo yan sa Kanya. Yung mga batang nating anak, yung maliliit, yan, kagaya nila, yung mga may isip na, turuan niyo po magbigay. Di po ba may baon sila? Sabi mo, o yung tirang baon mo, isave mo yan. Tapos anak, pag Sunday, ibigay mo yan. Kahit magkano yan, kahit 20 pesos lang yan. Kahit 50 pesos yan, mahalaga pag nagsama-sama para sa gawain ng Diyos. May project po kami ngayon 2025. Meron pong project ang church. Ang project po ng church ay ayusin at pagandahin yung ating harapan. Kaya ang sabi ko sa mga finance, na mag-ipon tayo dahil aayusin natin yung harapan. No? So, magbigay tayo para sa gawain ng Diyos at alam ninyo na para sa kapurihan ng Panginoon. Si Solomon, hindi siya pumayag na hindi maayos ang templo ng Diyos. No? Kaya napakaganda yung tinayo niyang templo para sa Panginoon. No? Dito tayo nagsasama-sama,
Dito tayo malayo nagpupuri at kumakain ng salita ng Diyos. Kaya suportahan po natin ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kaya yung mga hindi nagbibigay dyan, hello? Kilala nyo po, magbigay na po tayo ngayong 2025. Kilala na po ninyo kung sino po kayo, simulan po ninyo magbigay. No? Lapit po kayo, kaya nga alam nyo, mas maganda nga yung lumalapit, talagang kusang loob mo, lumalapit ka. Dinadala mo dito yung kaloob mo. Di po ba? Kesa yung, dati nun, pag maraming tao, ginagawa namin yun kasi baka masikip dito eh. Yung, ano ba yun, yung box, no? Pero napakaganda yung, kayo mismo lalapit, magbibigay para sa gawain ng Panginoon. At sa lahat ng mga nagbibigay ng tama, nagbibigay ng tapat para sa Diyos, maraming salamat po sa inyo. At higit pa kayong pagpalain ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, maikli lang po yung gawain natin ngayon. No? Number 3, ito po. No? I suggest na gawin po natin sa taong 2025, lahat po ng activity ng church, daluhan po natin. Tandaan nyo, pag may activity ang church, daluhan po natin kasi para sa inyo po iyon. No? Halimbawa, yung ating regular service. Ano ba regular service ng church? Ito, tuwing Sunday. So Sunday, isang beses lang sa isang linggo, pumupunta ka dito, huwag ka na nga absent. Hanggat maaari, no? Kung talagang wala namang dahilan. Kung may dahilan, okay lang. Pero hindi naman siguro laging ganon. Pero kung wala naman talagang dahilan, sana lagi kayo nandito pag Sunday. Kasi tandaan nyo, ito, napakahalaga ng pagtitipon-tipon. Hebreo 10 talatang 25. Wala yun dyan, ano? Pero ang sabi sa Hebreo 10 talatang 25, huwag natin pabayaan ang pagkakatipon. No? Hindi na dapat tayo magpabaya. Huwag natin pabayaan pagkakatipon dahil sa pamagitan nito, tayo ay maraming natututunan. Marami po ba tayong natututunan? No? Masigit nagiging malapit po ba tayo sa Diyos pag nakakarinig tayo ng Kanyang salita? Amen. So, huwag na po tayo nga absent. Announcement uli. Sabi ko, na-announce ko na po ito ng first Sunday na sa December Family Day natin, sa December 2025, meron pong reward na ibibigay tayo sa makaka-perfect attendance ng Sunday. So, ang Sundays po ng 2025 ay 52 Sundays. So, yung nakakadalawang attendance na. Nandito kayo noong January, ano yun? 5, at ngayon, January 12. Nako, dalawang na kayo, puntos na kayo. So, 50 na lang, 50 na lang bubunuin nyo. No? So, kandidato na kayo sa ating Family Day na bibigyan ng reward lahat ng makaka-perfect attendance. Hello? Tama po ba? Tama po? Ano po? Sabi ko nga sa inyo, sa langit nga, merong ganun din yung Bema Seat of Christ. Sa Bema Seat of Christ, sa Bema Seat of Christ, merong reward na tatanggapin lahat ng mga Kristiyano. No? Ibig sabihin, yung reward na yon, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kung sa langit merong reward, dito rin sa lupa, dapat magka-reward tayo. Ano po ang reward? Surprise. No? Malay nyo, house and lot. Malay nyo, sasakyan, 4 wheels, no? Hindi natin masabi sa kalooban po ng Panginoon. So, dumalo po tayo sa ating mga regular services. Ngayon, yung mga irregular services, halimbawa, youth fellowship. Hello, mga kabataan. Lahat ng kabataan na umiibig sa Panginoon, magsabi ng, Praise the Lord. Pakahina naman, dami namang kabataan niya. Ulitin ko, lahat ng mga kabataang umiibig sa Panginoon, magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Mga kabataan, pag kami nag-announce dito, kahit na hindi na-announce, alam nyo naman yung fellowship nyo, every katapusan yata,
pumunta kayo dito. Marami kayong matututunan. Magiging mas malapit kayo sa Diyos. No? I-announce ko na, magkakaroon tayo ngayon 2025 ng parenting seminars para sa mga nanay, tatay, no? Para maturuan tayo, gabayan tayo ng Biblia, ng salita ng Diyos kung paano maging mabuting ina, mabuting ama, kung paano pagpapalaki ng bata. Mahalaga po yan. Dalihan po natin. Magkakaroon po tayo ng mga men's fellowship, women's fellowship, yung mga tinatawag na couples fellowship sa mga mag-aasawa. Pag may ganyan, daluhan nyo kasi libre naman eh. Sabihin nga natin, libre. Libre na pero ayaw nyo pang pumunta. May pamerienda pa. Minsan may gift pa, may niregalo pa kami. Gumagawa kami ng paraan para maakay kayo na makapakinig ng salita ng Diyos. Gusto po natin na lahat tayo pare-parehong lalago this 2025. Lahat tayo higit na magiging malapit sa Diyos this 2025. Hindi lahat ng church may mga ganyang activity. Pero magpasalamat kayo kung sa iglesyang ito, mahal na mahal kayo ng mga leaders ng church na ito dahil may magpaganyang libreng activity. At kung meron, in-announce, pumunta kayo. Sumama kayo para sa inyo rin yung mga bagay na ito. Amin po ba? So, ang tabayanan ninyo kung kailan na-announce yung ating parenting seminar, unahin po natin yon baka sa February, no? Sa kalooban ng Panginoon. Yung mga gustong mag-join sa ating mga ministry, magpagamit sa Diyos, sa music team, magpagamit sa Diyos na sumayaw, magpagamit sa Diyos na tumugtog, sabihin nyo lang sa amin, tutulungan namin kayo. Yung gusto mag-testimony, yung sabihin nyo, hindi kayo mahiyang sabihin ninyo, yung mga ginawa sa inyo ng Diyos. I believe maraming narito, maraming ginawa ang Diyos sa inyo, pero pinipigilan tayo ni Satanas para wag magsabi. Huwag natin sabihin yung mga ginawa ng Diyos sa buhay ninyo, no. Sabi nga sa kanta, ano yung kanta? I will not be quiet, di ba? I will not be quiet. God is alive. How can I keep it inside? Di ba? Praise the Lord, oh my soul. No, hindi ako tatahimik. Kundi isasabihin ko yung ginawa sa akin ng Diyos. Para malaman ng mga taga rito, malaman ng mga narito na buhay ang Diyos, na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Para mapatunayan ninyo na buhay ang ating Panginoon. Amen po ba? Buhay po ba ang ating Diyos? May ginagawa ba siya sa buhay ninyo? Oh, why don't you tell to others? Sabihin ninyo sa iba na mabuti ang Diyos, na mapagmahal siya. No? So, ano pa? Iwasan na natin yung maging matampuhin. Brad, ba't hindi ka dumalo? Kasi yung nagwe-welcome, hindi ako kinamayan ng linggo eh. Di ba may mga ganyang problema eh? May nakakausap kaming ganyan eh. No? Huwag na tayo maging tampuhin. Baka hindi ka lang napansin. Pero mga kapatid na narito, dapat tayo magkakapatid kay Kristo. Wala ditong snob. Lahat tayo, kahit sino, batiin po natin. Ngitian po natin. Ngitian po muna ninyo yung mga katabi ninyo, no? Smile. You look so beautiful. No? Ngitian nyo sila. Encourage nyo sila. May mga pumupunta dito na may pinagdadaanan. May mga pumupunta dito na kailangan ng lakas. Kailangan ng mag-i-encourage sa kanila. Kailangan ng pag-asa. Kailangan ng kapayapaan. May pumupunta dito na gusto na magpakamatay. Hindi nyo ba alam yung ngiti ninyo, yung inyong magandang muti ay nagsasabi sa kanila, bro, buhay ang Diyos, mahal ka ng Panginoon. Amen? So dapat igaliin natin yan. At kilala mo ba katabi mo, kahit kilala mo o hindi, mga kapatid, maging encouragement tayo sa kanila. Be a blessing. Maging blessing tayo sa sino man. Amen po ba? Amen? So, lahat tayo, marahil, may kailangan tayong baguhin sa sarili natin. Tama? Tama? So, ngayon, sabihin natin, Lord, magbabago na po ako. No?
baguhin na natin ang ating mga sarili. Hindi lang yung buhok, yung kulay ng buhok ang binabago. Diba? Pagkapasok ng bagong taon, naku, punong-puno yung mga parlor, ang dami nagpapariband, ang dami nagpapakulay, ang dami nagpapa-highlights. Yung mukha, binabago nila. No? So alam nyo, hindi naman masama yun. Kung meron kang paganon, okay, gawin mo yun. No? Kung may panggastos ka, dapat ang higit na mahalaga na baguhin natin ay yung ating mga ugali at ang ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi nga sa kanta, ano sabi ng kanta? Bagong taon ay magbagong buhay. Hindi sinabi, bagong taon ay magbagong kilay. Hindi naman eh. Di ba? Magbaguhin daw ay buhay. Di ba? So magbago tayo. Sabi po sa salita ng Diyos, Jeremias 7, talatang 5. Ito, Jeremias 7, talatang 5. Magbagong buhay na kayo at iwan na ang dati niyong ginagawa. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Jeremias 7, talatang 5. Magbagong buhay na kayo at iwan ninyo ang dati niyong ginagawa. Sabi ng Panginoon. So it is God's will. Kalooban ng Diyos, kung may bagay na dapat mabago sa atin, magbago na tayo. Kailan daw dapat magbago? Ngayon na. No? So, madalas kasi, ang gusto lang natin baguhin yung outside appearance. Yung ating panlabas na anyo. No? Pero kailangan higit yung mabago sa atin, yung ating panloob na anyo. 1 Timothy 4:8. Unang Timoteo 4, talatang 8. Sabi sa unang Timoteo 4, talatang 8. Sabi po diyan, sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang. Meron ba tayo na pakinabang sa pagsasanay ng katawan o pag-e-exercise? Yes. Mabuti nag-e-exercise, no? Ngunit, ang makadiyos na pamumuhay ay mapakikinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. So, maganda yung mag-exercise. Maganda yung magkaroon tayo ng healthy lifestyle, healthy living. Maganda yung magkaroon tayo ng healthy foods, no? Yung mga nag-e-exercise dyan, nagsusumba. Okay, maganda yan. Pero higit na mas maganda, yung mabago natin ay yung ating pagkataong loob. Sabi ni Paul, there is more better than that. Mabuti yun, pero mas may maganda. Ano daw yung mas maganda? Yung exercise ng ating kaluluwa. Yan daw ang bigyan natin ng pansin. Yung ating kaluluwa na mabago. Yung mga bagay na na dapat mabago sa atin, no? Yan ang dapat natin pinalulusog. At inaalagaan yung ating kaluluwa. Di ba ang tao binubuo ng katawan, kaluluwa, espiritu. Pero ang mga tao, mas binibigyan nila ng priority yung kanilang katawan. Pero yung kaluluwa nila, hindi naalagaan at hindi napapalusog. Tama? Tama po? Ilang beses kang kumain sa isang araw? 3, 4, 5? Ilang beses ka magbasa ng Bible? No? Alam niyo po ba na ang Biblia ang pagkain ng ating kaluluwa? Ang pakikinig ng salita ng Diyos, ito isang paraan para ang ating kaluluwa ay mabusog at maging malusog. Kaya nga, kung naglalaktaw tayo ng pagbabasa ng Biblia, kung naglalaktaw tayo sa pagdalo sa gawain ng Diyos, hindi nabubusog ang ating kaluluwa. Kaya nga madali tayong pumasok sa tukso, madali tayong magkasala, madali nating hindi masunod ang kalooban ng Diyos kasi
kulang tayo sa pagkaing espiritual. Dahil ang pagkain ng ating espiritu ay walang iba kundi ang ating salita ng Diyos. Galatians 6:15, sabi po diyan sa Galatians 6:15, sabi po diyan, big deal sa Jews, sa mga Hudyo, yung tinatawag na pagtutuli o circumcision. No? Alam na natin yan. Sa kanila, sa Hudyo, nung unang panahon, kailangan nilang magpa-circumcise o magpatuli para sila ay maligtas. Kaya nga nagtatalo si Pedro at si Pablo. Dahil si Pedro, dun siya sa mga kinakailangang magpatuli. Pero si Pablo, magpatuli ka o hindi, ang pinakamahalaga sa ating Diyos ay hindi yung circumcision, kundi ang pagiging bagong nilalang. No? What really matters in the eyes of God is the new creation, yung bagong nilalang. O nga, circumcised ka nga, pero hindi naman bago buhay mo. Wala din. Kaya nga, alam ko, I believe, lahat po tayo may mga bagay na gustong mabago sa atin. Tama po ba? Tama po ba? Ay, wala ba dito gustong mabago sa inyo? Lahat po ba tayo may mga bagay na gusto tayong baguhin sa ating sarili? Oh, yes. Huwag nating isipin na, wala naman kailangang mabago sa akin. Perfecto na ako. Meron ba dito perfecto na? Wala nang kailangang mabago sa kanya? Hello? Diba? Lahat tayo may mga bagay na dapat mambaguhin. Pananalita, pag-iisip, mga gawa, mga habits, mga attitude, no? May mga bagay, no? Kaya nga, may church, ang church po ay parang ospital, no? Kasi yung mga tao pumupunta sa church para malaman nila kung ano yung dapat ayusin pa sa kanila at baguhin sa kanila, no? Okay, gusto natin magbago. Amen po ba? Amen po ba? Ang tanong, pero bakit mahirap magbago? Sabi nga ng kanta, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Sino sa inyo gusto niyong bumait, pero hindi niyo magawa? Diba? May ganun diba? Bakit mahirap? Eto, pag-usapan natin. Bakit ba mahirap magbago? Una, number one. Bakit mahirap magbago? Kasi, ang gusto mong baguhin, yung katabi mo. Hindi ikaw. Ang gusto mong baguhin, yung ibang tao, hindi ikaw. Ang gusto mong baguhin, asawa mo, mga anak mo, no? Kapitbahay mo, kapatiran mo, ibang tao, pero hindi ikaw. Yung katabi ko, kailangan bago to. Ba't ganito? Yung si kumare, ba't ganun? Ganun ang ugali niya, kailangan niya magbago talaga. Pero di natin nakikita yung sarili natin, may mga bagay din na dapat mabago. Tama? Tama po? Listen, take note. Pag una mong binago ang sarili mo, tandaan mo, pag una mong binago sarili mo, magbabago din sila. Minsan hindi magbago sila kasi hindi mo binabago sarili mo. Tama? Kaya nga, huwag na natin tingnan yung iba. Una natin tingnan yung sarili natin, baka may mga bagay din dapat mabago sa atin. Tama po ba? Kung wala kayong nakikita, humiling kayo sa Diyos, Lord, ako yun ang sinasabi ko sa Panginoon. Prayer ko, kung may mga bagay pa na dapat ayusin sa akin, kung may mga bagay pa na dapat baguhin sa akin, pumapayag po ako, Panginoon, ayusin mo po ako, baguhin mo po ako. Amen? Amen? Ibig sabihin, inaamin mo, may mga bagay pa na dapat mabago sa'yo. Tama? So kung inuuna mo na sarili mo, nagnanais ka na mabago yung mga bagay na dapat mabago sa'yo, yung mga kasama mo sa bahay, magbabago din sila. Tama? Tama? Praise God. Naniniwala po ba kayo? Mga nanay, baka pwede naman bawas-bawas yung pagbubunga nga.
Pag binawasan natin yung mga anak natin, mababago din yan. Amen po ba? Amen po ba? No? So, unahin natin baguhin sarili natin. Huwag tayo maging sasabihin, walang mababago sa akin. Tama? Hindi ko kailangan pagbabago. Okay na ako. Pero kung sasabihin tayo, magbabasa tayo ng Biblia, makikita natin, marami pa palang dapat mabago sa atin. Yung hindi pa ako nagbabasa ng Biblia, akala ko, perfecto na ako, walang dapat baguhin sa akin, pero nagbasa ko ng Biblia, nakita ko, pinaalam sa akin ng Diyos, ang dami pang dapat mabago sa akin. Pangalawa, hindi tayo nagbabago kasi iniisip lang natin ang pagbabago. Oo, nasa isip lang. May good intention ka, pero hindi mo ginagawa. Di ba? Di mo pinagpe-pray. Di mo sinusubukan. No? Sabi nga, thinking without doing is nothing. Kaya, kung iniisip mo magbabago ka, magbago ka. Huwag lang sa isip. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Lord, tulungan mo po ako. Yung may mga bagay na dapat mabago pa sa akin, baguhin mo po ako. Ayusin mo po ako. Okay, pangatlo, ang pagbabago ay pinagpapabukas mo. Kaya hindi tayo magbago-bago, lagi tayo bukas na. Ba? Example, magda-diet na ako, magpapapayat na ako, tapos ang ulam mo, sarap, adobo. Ano sasabihin mo? Ay, bukas na ako magba-diet. Tapos kinabukasan, inimbitahan ka ng birthday, no? Ano sabihin? Ang diet. Hindi na. Sarap ito eh. Diba? So, hindi tayo makapagbago-bago kasi, ano tayo, yung pinagpapabukas natin, no? So, no. Simulan mo na ngayon. You can start all over again. Hindi pa huli ang lahat. January, ano pa lang ngayon? January 12. Amen po ba? Yung mga bagay na dapat mabago sa atin, Lord, tulungan mo po ako. Baguhin mo po ako. Pangapat, para hindi tayo magbago-bago, dami nating palusot. Diba? Madami tayong palusot. Brad, late ka na naman. 10 minutes lang. Si brother, 20 minutes late eh. Palusot eh. Diba? Paano tayo magbabago kung marami tayong palusot? Marami tayong alibay. No? Pero tanggapin na natin. Kahit 10 minutes, ano pa rin yun? Late pa rin yun. Diba? Sa mga kapatid, wag na tayo magpalusot. Aminin na natin sa Lord, Lord, kailangan ko pong magbago. Sabihin mo sa katabi mo, magbago na tayo. Yan, magbago na tayo. Panglima. Okay, panglima. Yung iba, ayaw magbago kasi natatakot silang mamatay. Natatakot silang kunin ni Lord. Bakit? Kasi, ang sabi ng kasabihan, ang masamang damo, matagal, mamatay. Tama ba yung kasabihan na yon? Sabi, ayoko magbago kasi ang sabi sa kasabihan, ang masamang damo, matagal, mamatay. Hindi po totoo yon. Ano po ang totoo? Ang Biblia. Ano po ang sabi sa Biblia? Efesos 6:1, talatan 3. Ano po ang sabi doon? Sino ang humahaba ang buhay? Sige nga, lagay na nga natin, Sister Shane, Efesos 6. Sino humahaba ang buhay? Sabi po dyan sa Efesos 6, 1 hanggang 3, ang humahaba ang buhay ay yung mga masunurin sa magulang. Ang humahabang buhay ay yung mga magagalang. Ang mga humahabang buhay ay yung mga marespetong anak. No? Kaya huwag tayong matakot magbago. Tama po? Hindi tayo dapat matakot magbago dahil ang totoong humahaba ang buhay ay yung mga sinasabi sa Efeso 1 na sinasabi, Efeso 6, 1, na sinasabi po dyan sa Efeso 6, na yung mga masunurin, magalang at marespeto sa magulang, sila ang humahaba ang buhay. No? Kaya kung may nakikita kang puti na buhok, no? Yung iba nagpapakulay lang, ako nagpapakulay.
Si Pastor Rick nagpapakulay ng buhok, no? Pero yung mga taong mapuputi na ang buhok, sila yung mga siguro marahil masunurin at marespeto sa magulang dahil humahaba ang buhay nila. Kaya it is a great honor na maging 60 years old ka, senior citizen ka na, wag po ninyong itatago ang edad niyo. Kasi, alam nyo, yung maabot ka ng 60 years old at pataas, ano po yun? Napakabuti ng Diyos nun. Kasi hindi lahat ng tao maabot ng 60 years old. Tama po ba? Tama po ba? Di ba? No? Lalo ngayon, napaka-ikli na ng lifespan ng tao. Pero yung umabot ka ng 60 years old, praise God. Lahat ng mga 60 years old na dito pataas, pumalakpak sa Panginoon. Praise the Lord! Salamat sa Diyos, no? Buhay pa tayo hanggang ngayon, no? So, ang pagbabago ay madali po ba o mahirap? Hindi po mahirap. 2 Corinthians 5:17. Ikalawang Korinto 5:17. Ano po ang sabi doon? Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ang nagsilipas na, narito sila ipabaw, naging mga bago. Paano magkaroon tayo ng kabago ng buhay? Acts 1:8, Gawa 1 talatang 8, sabi, and you shall receive power, tatanggapin niyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng banal na Espiritu. Ang merong banal na Espiritu ay may tinanggap na kapangyarihan. Sabihin natin lahat, kapangyarihan. No? Pagka tinanggap mo ang Holy Spirit, may kapangyarihang nasa sayo. At yung banal na Espiritu ang may kapangyarihan na ayusin at baguhin ang ating mga buhay. Hello, tama po ba? So ang tanong, kinakailangan magpasakop tayo sa banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ang may kapangyarihan na ayusin at baguhin ang ating mga buhay. Pero bakit hindi nababago ang ating mga buhay? Kasi hindi ka nagpapasakop sa banal na Espiritu, kundi ang kumokontrol pa rin sa'yo ay ang iyong sarili. Tama? Sabihin natin, sarili. No? Gusto ng Diyos mabago ka. Pero kung ayaw mo magpasakop sa banal na Espiritu, paano ka mababago? May Holy Spirit ka. Kailan mo tinanggap ang Holy Spirit? Ano ang sabi sa Bible? Acts 2:38. At kailan mo tinanggap ang banal na Espiritu? Gawa 2:38. Ano ang sabi doon? Magsisi kayo, ang bawat isa sa inyo, sa pangalan ni Jesucristo. At sa ikapapatawad ng iyong kasalanan, at tatanggapin nyo ang Espiritu. Ibig sabihin, ng time na magsisi tayo sa ating mga kasalanan, ng time na tayo ay magsisi sa ating mga pagkakasala, tinanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Tinanggap natin ang Holy Spirit. So may banal tayong Espiritu, banal na Espiritu. Tinanggap na po, nagsisi na po ba tayo sa ating mga kasalanan? Nakapagsisi na po ba tayo? Ito ang pagsisisi talaga. Kung nagsisi tayo, meron tayong banal na Espiritu. At ang sabi sa Efeso, Galatians 5:22, 22 hanggang 23, ito ang bunga ng Espiritu Santo. Ano daw bunga ng Espiritu Santo? Pag-ibig, the love, the joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Yan po yung bunga ng banal na Espiritu. Nung tayo ay nagsisi ating mga kasalanan at nagkaroon ng banal na Espiritu, natuto tayong magmahal. Na kahit kaaway natin, kaya nating mahalin. Patotoo yan na meron kang banal na Espiritu at nagpapasakop ka sa banal na Espiritu, nababago ka. Hello? Hello? Ngayon wala ka ng kaaway, dati dami mong kaaway. Hello? Tama po ba? Wala na po ba tayong kaaway? Dapat wala na. No? Ibig sabihin, natuto kang magpatawad.
Natuto kang mahalin pati kaaway mo. Natuto kang magparaya. May banal na espiritu ka. Natuto kang magparaya. Natuto kang magtiis. Natuto kang magpigil. Bakit? Kasi nasa iyo banal na espiritu. So ang banal na espiritu ang tumutulong sa atin para magbago tayo. Amen! Meron nga akong kantang gustong-gusto. Sana may mag-special number niyan eh. No? Ano ang sabi? Pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili. Pagpipigil ay isang bunga ng banal na espiritu. Dati-dati, lagi kang napapaaway. Dati-dati, ikaw pa ang naghahamon. Di po ba? Pero nung makilala mo ang Panginoon, nung magsisi ka sa iyong mga kaaway, sa mga kasalanan mo, natuto kang maging mapagpigil. Ama? May pagpipigil ka na. Bakit? Hindi natin kayang gawin yan sa buhay natin kung wala ang banal na espiritu. Kaya lang tayo nababago dahil may banal na espiritu na nasa atin. At tayo po ay nagpapakontrol sa banal na espiritu. Kaya nga, nasa iyong banal na espiritu, pero kung hindi ka naman nagpapakontrol, ano susunod mo naman ay sarili mo, paano rin tayo magbabago? Dapat, humingi tayo ng tulong banal na espiritu, tulungan mo po ako, baguhin mo po talaga ako, kontrolin mo po ako. Pagbibigyan daan natin banal na espiritu, kaya nating magbago. Kaya hindi tayo nagbabago kasi ayaw mo. Pero pag ginusto mo, sasabihin mo sa banal na espiritu, Holy Spirit, take control in my life. Ikaw na ang manguna sa aking buhay, tulungan mo po akong magbago. Marami nang nakaranas ng pagbabago. Si Saulo sa Biblia, kung titignan natin, siya po yung taga-usig. Binabato niya yung mga Kristiyano, pinapatay niya yung mga naglilingkod kay Kristo. Si Mateo, napakasama ni Mateo. Siya ay kinukuha niya yung pera ng mga, kaya galit sa kanya yung mga Hudyo. Dahil kinukuha niya yung mga pera ng mga Hudyo. Sumisingil siya ng sobra-sobra. No? Pero si Saulo, na naging Pablo, at si Mateo, ay binago ng ating Panginoon. Ako, binago ng ating Panginoon. Marami dito na binago ng Panginoon. Listen, mula ngayon, every Sunday, makakarinig na po tayo ng pagbabago. Yung unahin natin sa leaders, yung mga pagbabago na ginawa sa inyo ng ating Panginoon. Amen? Hello? Hello? Para mapatunayan ng mga taga dito na tunay si Jesucristo ay nagbabago ng buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, so mga kapatid, tandaan po natin, kaya nating magbago. Tandaan po natin, pwede tayong magbago at simulan na natin ngayon ang pagbabago. Pag tayo nagbago, yung mga tao na nakapaligid sa atin, mababago din po sila. No? Okay, so sa mga kapatid na narito, tandaan po natin na pakita po natin sa ating mga mahal sa buhay, maging sa pamilya natin, yung pagmamahal natin sa Diyos. Pag nakita po nila ng ating mga anak na mahal natin ng Diyos, sila rin naman, paglaki nila, gagaya din sila, mamahalin din nila ang Panginoon. Ito yung pwede nating ipamana sa ating mga magulang, yung, sa ating mga anak, yung pagmamahal sa Diyos. Tama? No? Yung mahalin natin ang Diyos at makikita to ng ating mga anak. No? Pagmahal ng mga magulang ang Diyos, sila rin naman, mga anak natin, ay re-respeto sa ating Panginoon. Pakita natin yung pagbabago natin. Pakita natin marunong tayong magpakumbaba. Marunong tayong umami ng ating pagkakamali, ng ating mga kasalanan. No? So, ito isang paraan para yung ating mga anak ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Tayo, binibigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga anak, pinag-aaral natin sila sa magagandang mga eskwelahan. No? So ipakita rin naman natin sa kanila, bilang halimbawa, yung pagmamahal natin kay Jesus, sa ating Panginoon Jesus, at
Iyon ang isang paraan para maturuan natin ang ating mga anak. No? Nakakalungkot. Siguro alam niyo yan, nakita niyo na sa social media yan, yung nangyari doon sa Golden Globe Award. Sino sa inyo nakalam nun? Golden Globe Award, na kung saan minak nila ang Panginoon. Tingnan niyo yung mga taong ito na walang aral ng Diyos. No? Pinagtawa nila ang Panginoon. Ewan ko kung anong dahilan, pero parang botohan yon na yung tinawanan pa nila na walang bumoto sa God. Nakita niyo yun? Nakita niyo sa social media? No? Tinawanan nila na walang bumoto sa Diyos, no? Tapos nagtawa pa sila. At alam nangyari, after one day, nasunog po yung lugar ng Hollywood. Na napakalaking sunog. Na sabi 4,000 to 5,000 na bahay ang nasunog, no? Dahil hindi nila kinalala ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, maging aware tayo. Tulungan natin yung mga anak natin, baka dumating panahon, hindi na nakilala ang Diyos. No? Isang beses, alam nyo, tinesting ko yung cellphone ko, nilagyan ng Siri. Kilala niyo si Siri? Siri. Hello, Siri. No? Hello, Siri. AI pala yun, no? Hello, Siri. Tapos ay ko, do you know Jesus Christ? Who is Jesus Christ? No, sumagot si Siri. Nilagay niya, si Jesus Christ ay prophet. Si Jesus Christ daw ay ganito. Sabi ko, no, sinisharean ko pa yung... Natawa rin ako sinisharean ko yung computer. No, Jesus Christ is not only a prophet, He is God. Can you please tell me verses that Jesus Christ is God? Nagbigay din siya ng verses. Tapos hindi na siya kumibo. Mag-ingat tayo. Alam nyo, yung mga tao ngayon, maging mga internet na yan, AI na yan, hindi nila pinakikilala na si Jesus ay Diyos. Mag-ingat tayo mga kapatid. Kailan pa natin sisimulan? No? Simulan natin ayusin ang ating pamilya. Unahin niyo yung mga anak. Oo, binibigyan niyo sila ng masarap na buhay, pero ang higit na ibigay niyo sa kanila, yung makilala nila ang ating Panginoon. Amen? Tayo na nakakalasap ng masarap na buhay. Tandaan nyo, sabi nga sa kasaysayan ni Martha at ni Maria, na shinare ni Jamie nung Friday, alam natin dapat ang priority natin. Dalawa lang bagay meron dito sa lupa. No? Tinuturuan tayo na mahalin ang ating mga bagay na panlupa at mahalin yung mga bagay na panglangit. Yung panlangit na bagay ay mga bagay na hindi mawawala, hindi mananakaw. Ang benepisyo nito ay hanggang sa walang hanggan. Dito tayo mag-invest. Dito tayo magbigay ng panahon. Ilang beses ka nagbabasa ng Biblia? Araw-araw ba nagbabasa ka ng Bible? Araw-araw ba nagpe-pray ka? Tuwing linggo ba nakakarinig ka ng salita ng Diyos? Dito tayo mag-invest. Yung mga bagay na hindi mawawala, hindi mananakaw. Tama? Tingnan nyo, yung mga taong ito na nagmak sa ating Panginoon, ang gaganda ng bahay nila, ang lalakas ng ang tataas ng bahay nila, ang yayaman nila, sa isang iglap, nawala yung kanilang kayamanan. Tama? Tama po? No, so, mga kapatid, kung ako sa inyo, lalo nating mahalin ang ating Panginoon sa taong 2025. Sa taong ito, lalo pa nating ayusin ang ating mga sarili, lalo pa nating nasain na baguhin yung ating mga prinsipyo, mga ideya, no? Hanapin natin ang Diyos. At kung hanapin niyo ang Diyos, titiyak ko po sa inyo, makikilala niyo siya ng lubusan. At pag nakilala niyo siya ng lubusan, mamahalin niyo siya ng lubusan. Amen? Praise God.